Ilang kwento ay tungkol sa mga kamanghamanghang bagay tulad ng langit at impyerno. Tatalakay ng sanaysay na ito ang ilan sa mga mahalagang ideya na ito. Titingnan natin ang impyerno. Ano kaya ito? Bakit ito mahalaga? Matututunan din natin ang tungkol sa mga anghel. Ano sila? Ano ang ginagawa nila? Panghuli, aalalahanin natin ang mahalagang tao mula sa Biblia. Pakikinggan natin ang kanilang mga kwento. Maraming aral na matututunan mula sa kanila. Ang kanilang pananampalataya ay maaring magbigay inspirasyon sa atin. Ang kanilang mga paghihirap ay maaring magturo sa atin. Nagsisimula tayo ng isang paglalakbay. Ito ay isang paglalakbay sa Biblia. Matututunan natin ang tungkol sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Maghanda upang galugarin ang mga misteryo ng banal. Maraming tao ang nagtataka tungkol sa impyerno. Ano ito? Nasaan ito? May sinasabi ang Biblia tungkol dito. Ito ay isang lugar ng kalungkutan. Ito ay isang lugar ng pagkawalay sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Gusto niya tayong mapalapit sa Kanya. Ngunit minsan, pinipili ng mga tao na tumalikod sa Diyos. Pinipili nilang magkasala. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang impyerno ay hindi isang lugar ng apoy at asupre tulad ng iniisip ng ilan. Ito ay isang estado ng pagkatao, isang walang hanggang pagkawalay sa pag-ibig at presensya ng Diyos. Ang pagkawalay na ito ang sukdulang parusa. Natutunan natin ang tungkol sa impyerno mula sa mga salita ni Jesus. Maraming beses niya itong binanggit. Gusto niyang maunawaan ng mga tao ang kabigatan nito. Gusto niya silang pumili ng ibang landas, isang landas na patungo sa Diyos. Ang mga anghel ay makapangyarihang nilalang. Naglilingkod sila sa Diyos. Ginagawa nila ang kanyang kalooban. Maraming beses na binabanggit sa Biblia ang tungkol sa mga anghel. Lumilitaw sila sa lumang tipan at bagong tipan. Minsan, ang mga anghel ay tagapagtanggol. Pinapanatili nilang ligtas ang mga tao mula sa kapahamakan. Sa ibang pagkakataon, sila ay mga mensahero. Nagdadala sila ng balita mula sa Diyos. Ang mga anghel ay maaari ring maging mandirigma. Lumalaban sila sa kasamaan. Nakikita natin ang mga anghel sa mga kwento ni na Abraham, Jacob at Maria. Lumilitaw sila sa mahahalagang sandali. Ginagabayan at pinoprotektahan nila ang mga tao ng Diyos. Ang kanilang presensya ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kasama natin kahit sa mahirap na panahon. Ang mga anghel ay isang misteryo. Hindi natin alam ang lahat tungkol sa kanila. Pero alam natin na totoo sila. Bahagi sila ng plano ng Diyos. Ibala di sa mga nibilang nag-iising. Ang Biblia ay puno ng mga kwento tungkol sa mga tao. Ang mga taong ito ay namuhay ng kamangmanghang buhay. Naharap sila sa mga pagsubok. Nagkamali sila, ngunit nagpakita rin sila ng malaking pananampalataya. Natutunan natin ang tungkol kina Adan at Eva, ang mga unang tao. Nabasa natin ang tungkol kay Noe at sa malaking baha. Sinundan natin si Moises habang pinangunahan niya ang mga Israelita palabas ng Egypto. Bawat kwento ay nagtuturo sa atin ng isang bagay tungkol sa Diyos at sa ating sarili. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang sinaunang kasaysayan. Buhay sila na may kahulugan. Tinuturuan nila tayo tungkol sa pananampalataya, katapangan at pagsunod. Ipinapaalala nila sa atin na ang Diyos ay laging kasama natin, kahit na sa mahirap na panahon. Matututo tayo mula sa mga pagkakamali ng mga bayaning ito sa Biblia. Maari tayong maging inspirasyon ng kanilang pananampalataya. Ipinapaalala sa atin ng kanilang mga kwento na ang Diyos ay maaring gumawa ng mga kamanghamanghang bagay kahit na sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao.